Una sa lahat, nakahinto sa gitna ng kalsada ang dump truck na yan ng DPWH habang kinukumpuni ang kalsada sa Lucena City. Maya-maya pa, sumalpok sa likod ng isang trailer truck kaya umabante ang dump truck at nabundo ng dalawang trabahador. Ang buong kwento ng aksidente yan, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Strait of Hormuz na daanan ng supply ng langis, binuksan na ng Iran. Magka-rollback kaya sa petrolyo? Pagkakahuli kay Zaldico, fake news lang ayon kay Harry Roque. Menor de edad, huli sa aktong nagnanakaw sa isang sasakyan sa Quezon City. Police training, hinalay umano sa loob ng barracks ng kanyang opisyal sa Baguio City. At wakas at simula concert ng SB19, dinumog ng 18s. Binuksan na ng Iran ang Strait of Hormuz na daanan ng pandaigdigang supply ng langis. May aasahan naman kaya tayong rollback sa petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. 5 araw bago matapos ang 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran, inanunsyo ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pinapayagan na raw dumaan ang lahat ng barko alinsunod sa kanilang itinakdang ruta. Ang Strait of Hormuz ang daanan ng 20% ng supply ng langis sa mundo. Pero base sa Marine Traffic Report, kahit bukas na ang Strait of Hormuz, nag-aalangan pa ring dumaan doon ang mga barko, kabilang ang Philippine flag vessels. Barko na hindi Philippine registered pero may seafarers na Pinoy, wala pa tayong naiulat na may nakatawid na. But we are monitoring the situation. Sa tala ng DMW, lampas 4,600 na tripulanteng Pinoy ang lulan ng nasa 500 barko sa Strait of Hormuz. Sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Asia Zero Emission Community Summit, aminado siyang apektado ang ekonomiya ng bansa sa pagsasara ng Strait of Hormuz. The Philippines witnessed sharp increases in diesel and LPG prices. Our economy, which grew by 4.4% in 2025 and remains on a steady upward trajectory, is now facing imported inflation that threatens the welfare of our most vulnerable households. Tiniyak naman ng Department of Energy na kasabay ng paghupa ng tensyon sa Middle East, patuloy ang lingguhang pagdating ng supply ng langis sa bansa. Nitong Martes nang magpatupad ng bawas presyo sa petrolyo, posible pa raw yang masundan sa susunod na linggo. Sa taya ng oil industry sources, posible ang higit 20 pesos na tapyas sa litro ng diesel, higit 4 pesos naman sa litro ng gasolina, at higit 8 pesos sa litro ng kerosene. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, arestado ang 2 puganteng Japanese national na nagtatago sa bansa. Pareho silang miyembro ng sindikato at mga scammer umano. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Hindi na nakapalag ang lalaking ito na nagtitinda sa food court sa Santa Mesa, Manila nang lapitan ng mga otoridad. Ang lalaking yan, isa palang high-value Japanese fugitive na nagtatago sa bansa. Kinilala siyang si Masayuki Aoyagi na dumating sa Pilipinas noong 2018. Ayon sa mga pulis, miyembro ang suspect ng JP Dragon Syndicate, isang criminal group sa Japan na binubuo ng mga dating miyembro ng Yakuza. Bago yan, nauna nang inaresto sa hiwalay na operasyon ang isa pang high-value Japanese fugitive na si Sato Taiki. 2019 naman siya dumating sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na miyembro si Taiki ng Luffy Group ang sangkot sa malawakang nakawan sa Japan mula 2021 hanggang 2023. Sa investigasyon na pag-alamang magkakilala ang dalawa, bumuo pa raw sila ng panibagong grupo para ipagpatuloy dito sa bansa ang kanilang panluloko na may kaugnayan sa telecommunications fraud. Karamihan sa mga biktima nila, mga Japanese national din. This group has been using the Philippines as a base for scam operations, deceiving its victims through impersonation and fraudulent schemes to take their hard-earned money.
Noong 2023, lumabas ang arrest warrant laban sa dalawa. Simula noon, palipat-lipat na raw sila ng pagtataguang lugar. Mahirap talaga mahanap. Gumagamit ng ibang pangalan, gumagamit ng or paiba-iba ng location. That's why we really need the fusion of all intelligence units para magkaroon tayo ng mas mabilis na coordination at ma-identify at ma-locate sila. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang iba pang miyembro at kasabwat ng dalawa na posibleng nagtatago rin dito sa Pilipinas. Na-turn over na sa detention facility ng Immigration Bureau ang mga high-value fugitive habang prinoproseso pa ang kanilang deportation pabalik ng Japan. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Tanggal sa pwesto ang isang police officer sa Baguio City. Inaakusahan siyang nanghalay ng police trainee sa loob ng barracks. Narito ang Frontline report. Bago maging isang ganap na pulis, hanggang 6 na buwan munang pagsasanay ang ginugugol ng mga estudyante. Dito huhubugin ang kaisipan, disiplina at lakas ng bawat isa. Pero paano kung ang espasyong gagawa sana ng matatapang na pulis sa bansa naging lugar ng pang-aabuso? Yan ang kinakaharap ngayong issue ng PNP Cordillera Administrative Region Training Center sa Baguio. Inirereklamo kasi ng pangahalay ang 41 anyos na lalaking police master sergeant. Ang biktima, ang kanya umanong 23 anyos na babaeng police trainee. Nangyari raw ang krimen sa mismong barracks ng sospek. Ayon kay Napolcom Cordillera Director George Dasqueo, hindi lang daw isang beses nangyari ang pangahalay. Nangyari yung alleged rape noong January 20 at 2 a.m. and yung next na rape incident involving the same parties noong February 8 at 1 p.m. both doon sa quarters ng suspect. And the suspect is an organic personnel of the National Police Training Institute and the victim is a police trainee. Mariin kinundina ng National Police Commission ang insidente. Mahigpit daw nilang binabantayan ang kaayusan at kapakanan ng bawat trainee sa loob ng center. Dahil dyan, narilib na sa pwesto ang suspect. Pati na rin ang hepe ng training center. Kasi sa atin sa investigation kasi sa PNP is we apply talaga yung fairness, walang obstacle. Ang policy naman is in place yan. Nagkakaroon lang ng lapses yan either due to conduct ng trainings ng kanilang mga personnel. Sabi naman ng PNP Training Institute, may kaukalang kaso na raw na ipinataw sa sospek at gumugulong na ang administrative proceedings. Paniniguro nila, makakamtan ng biktima ang hustisya ng agaran at may pananagutan. Haharap daw sa batas ang nagkasala. Walang exception. Marinding kinundina ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang insidente. Ikinadidismaya raw niya ang pangyayari lalo't nilalabag nito ang dignidad ng biktima at tila pinapahina ang integridad ng pulisya. Pinamamadali na rin ng alkalde ang investigasyon at tutulong din daw ang lokal na pamahalaan sa biktima. Tumingin na magbigay ng pahayag ang pamunuan ng training center tungkol sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, Attorney Harry Roque tinawag na fake news lang ang pagkakaaresto kay Zaldico. Tricycle sa Sorsogon nahulog sa bangin. 8 buwang gulang na sanggol patay. At menor de edad na suspect sa bukas kotse modus nagnakaw para may pambaon sa eskwela. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Tinawag na fake news ni Harry Roque ang pagkakaaresto kay Zaldico. Pero gihit ng PNP, totoong nahuli na ang dating kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
Nananatili pa sa Immigration Detention Facility sa Prague, Czech Republic si Zaldico ayon sa DILG. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, kaya hindi pa malinaw ang magiging proseso ng gobyerno para mapabalik siya sa bansa matapos maaresto dahil sa kakulangan ng travel documents. Pero ayon sa International Law Professor at San Sebastian Graduate School of Law Dean na si Atty. Rodel Taton, posibleng ipa-deport si Ko dahil naaresto siya sa paglabag sa immigration laws. Mas mabilis itong proseso na ito kasi nga ito ay administratibo lamang at hindi siya court-based na proseso. Kung walang extradition treaty, bilateral cooperation can really facilitate this deportation. Posible rin daw nakasuhan ng Czech Republic si Ko dahil sa illegal entry. Tumanggi munang magbigay ng komento ang legal counsel ni Zaldico. Ayon kay Atty. Ruy Rondain, wala pa silang kumpirmasyon na nakukuha kaugnay ng pagkakaaresto sa dating kongresista. Si dating presidential spokesperson Harry Roque nga, tinawag na fake news ang pagkakaaresto ni Zaldico. Wala raw Pilipinong nahuli sa Prague ng mga oras na yon. Mali raw ang pinakalat ni Pangulong Marcos. Pero mismong si PNP Chief General Jose Melencio Nartates, kinumpirma na ang pagkakaaresto kay Ko. Base raw yan sa mga natanggap nilang impormasyon galing sa official channels. Hinahanda na rin daw ng PNP ang mga kailangan sa diplomatikong proseso para sa pagpapauwi kay Ko. Ang National Bureau of Investigation o NBI naman, nakaantabay na ring tumulong sakaling mailipat sa kustodiya ng Pilipinas ang dating kongresista. We'll just await for the direction of the higher authorities. In this case, this will be DOJ, the Department of Foreign Affairs, and other agencies that will be tasked by the President too. Kung ano yung maging tasking sa amin ng DOJ or ng higher authorities, ang NBI naman will be always ready to respond to the call of duty. Si Ko ay kabilang sa mga sinampahan ng kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan, kaugnay ng umano'y 289 million peso substandard na road dike project sa Oriental Mindoro. Ang naturang proyekto ay kinontrata sa Sunwest Incorporated na pagmamay-ari mismo ni Ko. Walang piyansa ang kasong malversation na isinampa ng Ombudsman kay Ko at gumugulong na ang pagdinig nito sa Sandigan Bayan 6th Division. Dati na niyang itinanggi ang mga paratang sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa pool sa video ang bukas kotse modus ng isang menor de edad sa Quezon City. Katwiran ng suspect, kailangan niya na pambaon sa eskwela at pangsugal kaya siya nagnakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Naglalakad ang lalaking ito sa may mga nakaparadang sasakyan sa barangay Greater Fairview sa Quezon City, alauna ng hapon kahapon. Huminto siya sa tapat ng L300 van sa kasinilip ang loob nito. Tila may kinuha siya sa dala niyang bag, sa kanya itinago ito sa kanyang shorts. Lumingon-lingon ang lalaki sa paligid. Maya-maya, binuksan niya ang bintana saka pumasok sa loob ng sasakyan. Doon na siya nagalugog na matatangay na gamit. Hindi nakita sa CCTV pero lumabas ang may-ari ng sasakyan at naabutan ng patakas na sospek. Nag-alarm kasi ang kanyang van kaya agad niya itong pinuntahan. Hinabol niya ang sospek sa tulong ng kanyang kapitbahay. Agad namang rumusponde ang dalawang pulis na taga doon din sa lugar. Inaresto nila ang 17 anyos na sospek na si alias Hart. Makikita nyo sa CCTV na may bag siya dito sa harapan niya, may kinakalikot siya na parang screwdriver. Pero nung parang nakita niya na hindi naman na parang mabilis lang makakuha yung lock, parang tinulak lang niya yung bintana at nabuksan niya agad to at nakapasok siya sa sasakyan. Ayon sa sospek, wala sa intensyong tangayin ng sasakyan. Magnanakaw lang daw siya ng mga gamit sa loob. Ang nakuha niya ay mga coins lang doon sa harap ng sasakyan, which is 55 pesos. Yun lang. Pag-amin ng sospek, nagawa niya ang krimen para may pangbaon sa eskwela at pangsugal. Inaalam pa ng mga pulis kung totoong menor de edad ng sospek. Kung hindi, maharap siya sa reklamong theft at malicious mischief. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. May nagtatagong big fish sa Prague at yan ang tutugisin ng secret agents sa kapatid serye na A Secret in Prague.
Gaganap bilang Agent Shanong si Cedric Juan habang si Kim Domingo ang kanyang partner na si Agent Alex. Sila ang mangunguna sa operasyon ng Government Agency for Global Operations. Pero ano nga ba ang kinalaman ng karakter ni Enrique Hill bilang Mikoy sa kanilang operasyon? At sino ang Big Fish? Malapit nang mabunyag yan, mga kapatid. Abangan ang A Secret in Prague this coming April 27, 8 p.m. sa Todo Max Primetime 5. Susunod, mga pananim sa Benguet, hinahayaan na lang mabulok sa gitna ng krisis sa langis. Tauhan ng DPWH, patay matapos mabundol at pumailalim sa truck. At Nation's girl group na BINI, pasabog ang ikalawang performance sa Coachella. Huwag po kayong bibitiw, mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Luging-lugi na ang mga nagtatanim ng gulay at bulaklak sa Benguet. Madalang kasing bumiyahe ang mga trucker dahil sa krisis sa langis. Live mula sa La Trinidad, Benguet, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, naku, ano na lang ang diskarte ng mga kapatid natin dyan para kahit papaano kumita sila? Nako, kung diskarte pag-uusapan ay ginagawa na lamang pataba yung mga produktong hindi na nila maibiyahe at maibenta pa. Kaya pagdating sa kita, lugi talaga ang mga kawawang magsasaka. Yan ang mahigit isang buwan ng pinoproblema ng mga taga rito, yung oversupply ng mga gulay. Pero bukod nga rito, sakit sa ulo na rin at umaaray na rin ng mga flower farmers dito sa lugar. Paano ba naman? Hindi rin kasi nila maibiyahe yung mga pananim na bulaklak dulot nga ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Naabutan ng News 5 na pinipita sa mga bulaklak na ito sa isang flower farm sa Atok, Benguet. Pero lahat ng napitas, ibinabagsak na lang din nila sa lupa at hahayaan na lamang matuyo para magsilbing pataba. Hindi na raw kasi nila maibibenta ang mga ito. Nagbuka na itong mga flower, ibig sabihin na over na yan. Hindi na pwedeng maibiyahe yan at saka kung ibibiyahe mo man, masisira na. Ang masaklap, ekta-ektaryang taniman ng bulaklak ang hindi na halos na harvest mula nang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Yung transportation cost, walang pa ang bibili, wala nang babalik sa farma. Lugi din. Bukod sa oversupply ng mga bulaklak, problema pa rin sa probinsya ang sobrang daming gulay. Ang ilan gaya ng mga tanim na repolyo, pinili ng hindi anihin kaysa dalhin sa trading center. Dahil mababa po yung presyo, logi po sa kamahal po ng gas, logi po ang farmer, logi po kami. Kasi hindi lang yung pang-transport yung babawas doon sa may mga yung magbubuhat pa. Ang problema, gusto man daw sanang anihin na magsasaka ang gulay, pero lumaki na ito sa normal na sukat o naging oversize na. Halos laki na ng buko itong hawak kong repolyo na may bigat na 2.5 hanggang 3 kilo. Malayo sa normal na sukat at bigat ng mga inaani na magsasaka na umaabot lamang sa 1.5 hanggang 2 kilos na mga repolyo. Kaya nga tawag nila rito, second class na raw na uri ng gulay. Kaya sabi nga ng ilang magsasaka, hindi raw lahat ng malalaki ay mas naibebenta pa ng mahal. Ayaw naman ng buyer sa may trading post. Ang gusto nila yung medium size, kagaya po nito. Ayaw nila yung masyadong malalaki. Ang presyo na lang yan parang kalahati doon sa medium size po. Kaya panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga pribadong sektor, mga nagnenegosyo o kahit sa ibang LGU, tulungan silang bilhin ang mga sobrang gulay at bulaklak kaysa itapon at masayang lang. Kung maaari sana, didirekta tayo sa mga farmers dito para sa transportation makasave rin yung mga farmers natin. Importante may balik ang kapital ng mga farmers. Pinag-aaralan ngayon dito sa Benguet ang pagkakaroon ng floor price lalo sa mga gulay para hindi naman daw masyadong maging talo o lugi ang mga kawawang magsasaka at mapilitan pa rin silang maibiyahe yung kanilang mga pananim. So magkakaroon lamang ng adjustment pagdating sa mga wholesalers at saka sa mga traders. Nakatakda itong subukan sa loob lamang pansamantala ng 1 linggo.
Okay man, abangan natin yung magiging labas ng presyo pagdating dyan sa binanggit mong floor price. Pero gusto ko lang balikan yung binanggit ng alkalde ng bayan. Meron siyang panawagan, pero gusto ko lang din malaman, meron ba silang suporta o tulong na maibibigay doon sa mga magsasaka ng gulay at bulaklak? Okay, subukan nating balikan si Mon Gualvez. Pero yan po, nag-uulat live mula sa Benguet. Maraming salamat, Mon Gualvez. Kapapasok lamang po na balita, inanunsyo ng Iranian military na muli nitong isinara ang Strait of Hormuz. Patuloy raw kasing hinaharangan ng US military ang mga barkong papunta at galing sa Iranian ports. Nakatakdang magpulong ang delegasyon ng Amerika at Iran sa gitna ng umiiral na ceasefire. Sinusubok man ng krisis ang pusong Pinoy, may umuusbong pa ring mga kwento ng pagtutulungan at pagmamalasakit. Nasa frontline ng balitang yan, Simon De Lopez. Thank you sa merienda. Thank you po, salamat. Weekend good vibes alert, mga kapatid. Sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina, buhay ang pagbabayanihan. Dahil sa tulong ng ating mga kapatid, ang mga tsuper natin na lumalaban sa kalsada, di nag-iisa. Gaya ni Jonah mula sa Malolos, Bulacan, anak ng driver at pati mga kapatid niya, namamasada rin, kaya ramdam ang hirap ng pasada. Tulong po kahit po paano na makalibre po yung mga driver ng merienda sa araw ngayon. Kaya naman hataw siya sa free merienda para sa mga jeepney drivers. At wait, may pahabol pa. Sa Marikina, trending ang isang restaurant na todo-todo rin ang malasakit. Yes mga kapatid, kita nyo naman po dito sa Marikina. Talaga nila dahil ito, dahil nga meron silang libreng pamerienda sa mga kapatid natin drivers. Yan ni Kuya, ayun o Kuya, pakita natin. Okay ba? Masarap na? Very good. Hindi lang drivers, pati riders. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, merienda mode on. At ito ang matindi, araw-araw, 250 hanggang 700 katao ang napapakain. Nabuto pa natin ang mainit-init na Mickey ng lola ni Chef Jay. Makikain na rin ako, syempre. Busog na. Following the same principle na ginagawa po namin in the past, feeling namin kailangan kung may tumulong, lalo na kung yung mga riders po natin namimili na ngayon kung kakain ba sila o magpapagasolin. At alam nyo ba, nagsimula lang to sa sariling bulsa, pero dahil sa kabutihan, dumami ang tumutulong. May nagpapadala ng cash, may nagbibigay ng ingredients, lahat gustong makibahagi sa bayanihan. Kaya naman, solve na solve ang ating mga tsuper. Bawas gastos, may baong ngiti sa biyahe. Happy Weekend, mga kapatid! Woo! Mondi Lopez, News 5. Stronger finish ang ipinakita ng Nations Girl Group BINI sa pagtatapos ng kanilang Coachella run. Ang mga Pinoy at American Blooms bigay todo sa pagsabay sa mga kanta ng BINI mula sa new songs hanggang sa mga BINI classics. Pero hindi lang BINI ang standout sa kanilang final stage, kundi ang bandila ng Pilipinas na hindi lang sa LED ipinakita, kundi with priding iminamagayway ng Bloom sa venue. More than representation, lumikha rin ng bagong kasaysayan ng BINI bilang first all-Filipino act na nag-perform ng back-to-back weekends sa Coachella stage. Around the Philippines ang peg ng isang siklista. Pero ang gamit niya, bisikletang isa lang ang gulong. Yan at iba pa sa mga kwento ni Mark Logan. Oh wow! Ano ba tong trip ni Koya? Literal na trip around the Philippines sa gulong na isa. Hindi po ito circus at hindi rin siya payaso. Pero ang chill trip niya, yun ang kanyang pauso. Ayos lang naman itong si Koya Sa kanyang unicycle, never siyang natawag na kamote.
Kung ang karaniwang kambing damo lang ang craving, dito sa Dakong Batangas, ganong tripping. Hindi aso kundi kambing itong si Brownie. Bukod sa biskwit, ang trip niyang dinner, isa rin siyang coffee lover. Sa isang hapagkainan ng mahirap man o mayaman, hindi nawawala ang kubyertos na likas na kailangan. Pero dito sa Santa Rosa, Laguna, ang simpleng tinidor at kutsara nagiging malupit na obra maestra. San ka pa? Meron palang ganito, spoon and fork artist na pambato. If I know, kaya yan ang ginamit na medium, malamang lagi siyang gutom. Madalas nating marinig ang katagang ayaw patalo. Wala kayo sa lola ko. Matibay ang buto, ginagipang tumakbo. Hawak niya ang beat ng kanyang galawan. Sa edad na 79, naghahakot pa ng medalya sa larangan ng marathon na yakang-yaka. Yung electric fan mo, hinihingal na sa sobrang init na nadarama. Kaya solusyon, if you can't stand the heat, mag-ice cream ka na to beat. Kung ayaw mong hawakan ang anghit. Ito ang ice cream na may advokasya. Laki ang may likha sa piling ng mga magsasaka. Kung anong bonding nila, abangan bukas sa top 1 nilang istorya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan. Susunod, attendance check ng 18s para sa wakas at simula concert ng SB19 confirmed. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. It's finally show day 18s. Ngayong gabi na ang wakas at simula trilogy concert finale na P-Pop Kings na SB19. Full swing na nga ang 18s fan zone sa SMBC Festival Grounds sa Parañaque City. Bago pa magsimula ang concert, ramdam na ang high energy ng fans. Kagabi todo rehearse na ang Mahal Lima para sa concert. Una nang sinabi ng grupo na ito na ang pinakamalaki nilang concert in terms of production. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.